Sa pagdinig sa Senado kahapon, itinanggi ng dalawang independent contractor ng GMA ang alegasyon ng sexual harassment sa aktor na si Sandro Mulak. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Ito ang unang paglantad sa publiko ng dalawang inakusahan ng aktor na si Sandro Mulak ng sexual harassment. Si Richard Cruz, the scriptwriter at creative consultant, at si Jojo Nones, dating consultant at gay direktor, mga independent contractors ng GMA Entertainment Group. Sa harap ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, itinanggi nila ang akusasyong minolestya ang anak ng veteranong aktor na si Nino Mulak. Hindi po kami gumawa ng kahit anong sexual harassment or abuse laban kay Sandro Mulak. Sa pagkakataong ito, sa harap ng iyong lahat, mariing tinatanggi po namin ang lahat ng mapanirang akusasyon na ito laban sa amin. Kay Sandro, wala kaming ginawang masama sa iyo at alam mo yan sa puso mo. Hindi pa huli ang lahat na magsabi ng totoo. Dagdag ng dalawa, Sa tinagal-dagal namin sa industriya, wala po kahit na isang reklamo, sexual man or anuman, ang nag-file sa amin. Kaya hindi po namin sisirain ang iniingatan naming pangalan at karera at reputasyon para makapag-abuso o harass ng isang tao. Lalo na po na alam namin na anak ng sikat na artista at maimpluwensyang pamilya. Ano ba naman po ang laban naming mga ordinaryong manggagawa lamang laban sa kanila? Hindi naman po namin itinatangging bakla kami. Sa katunayan, ang pagiging bakla namin ang isa sa mga dahilan kaya kami naging creative, artistic at nagkaroon ng skills na kailangan sa industriya. Buong buhay namin, ginamit namin ang pagiging bakla namin sa maayos na paraan para maitaguyod ang aming mga pamilya. may panawagan sila sa publiko. Sa huli kami rin po ay humihiling ng hustisya, mabigyan sana ng hustisya ang malisyosong pagbibintang sa amin. Kaya po naming mapatunayan sa piskalya o korte na wala kaming kasalanan. Hintayin lang po sana natin ang proseso, ang due process. Habang hinihintay po yan, humihiling po kami sa sambayanan na wag niyo po muna kaming husgahan. Ipako na parang mga convicted na criminals. Sa pagtatanong ni Senador Jingo Estrada, kaugnay sa ilang detalye ng pangyayari, humiling ng executive session ang dalawang inireklamo na pinagbigyan naman ng komite. Matapos ang executive session, kung saan confidential ang mga pinag-usapan, ito ang sinabi ng ilang senador. We cannot divulge first yet the the details of what transpired during the executive session. But what we all understand right now, there is a strong evidence against these two gentlemen. Binasa ni Nino sa pagdinig ang palitan ng text ng anak niyang si Sandro at ni Nones mag-aalas 4 ng umaga ng July 21 para raw maipakita na si Nones ang unang nag-message kay Sandro. Depensa ng abogado ni Nones, hindi nila itinatanggi kung sino ang unang nag-text pero hindi umano nila inimbita si Sandro sa hotel room. Nabitin ako sa inom. Ha 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 ha. Sabi ni Jojo. Tapos sumagot si Sandro lang, ako nga din po eh. Tapos sumagot ulit si Jojo. Yes, soon, ikakas kita. Nagdidirect ako now. Sabi ni Jojo. Wow, sir. Looking forward to that too. Oh, tapos sumagot ulit si Jojo. Gusto mo ba? We have some alcohol here in the room. We can order some more. Sabi ni Sandro, sino-sino po kayo, sir? Ha 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 ha. Just me. And then, matagal na yun, hindi nag-reply si Sandro. Siyempre, yung bata, nakita niyang siya na mag-isa, hindi niya sumagot. Takot, di ba? Okay, so, after a while, siguro, nung na-realize na hindi na sumasagot, ha ha ha, just kidding. Kasama ko the drama peeps. But we're wrapping up in a bit. Andiyan pa ba kayo, sir? Baka po pwede dumaan saglit. Sure, may kasama ka? No po, ako lang. Kabababa ko lang. Sabi pa ni Nino, sa naunang paghaharap nila nina Cruz at Nones, nagsorry sa kanya ang dalawa. Umiiyak sila nung nag-sorry sila. They were crying, both of them. And they even offered to donate
a certain amount to a charitable institution of my choice. Ang sagot ko po sa kanila, ako, tao lang ako. Diyos nga marunong magpatawad. Kaya ko kayong patawarin. Pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Ang context po kasi yung parang, sorry, pero wala po kaming ginawang masama sa anak niyo. Sa susunod na pagdinig, kakausapin din ni Nino ang kanyang anak kung maaari itong magbigay ng pahayag sa Senado kahit sa pamamagitan ng video conferencing. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.